illumination of God's Word. Amen po. Sabi nga po sa salita ng Panginoon sa Kawikaan or Proverbs chapter 6 verse 23, sapagkat ang utos ay tanglaw at ang aral ay ilaw at ang mga saway ng disiplina ay daan ng buhay. Yan po ang ating pag-aaralan ngayong hapong ito, na itong Biblia, na itong salita ng Diyos ay maging tanglaw natin. Itong mga aral na ito'y maging ilaw natin. Kung tayo man ay nadidiliman, itong mga saway ng disiplina, ito yung daan ng buhay. Amen po. Kung walang disiplina, kung walang kabanalan, kung wala pong ilaw, wala pong mananatili po tayo sa kadiliman. Kaya magandang hapon po, tayo po ay patuloy na magliwanag at patuloy po tayong mag-invite, mag-share ng Facebook Live na ito saan man sa mundo, mga kapitbahay natin, mga kamag-anak natin. Ayan, wag po tayong magsawang mag-invite ng mga ganitong gawain, mga ganitong programa na magpapalaya sa atin, magbibigay sa atin ng liwanag. Magandang hapon po sa lahat. Patuloy magliwanag ang Panginoong Hesus sa inyo, sa buhay ni Sister Letty Ramos. Good afternoon. Kay Sister Anacleta Paro Torres, ayan, patuloy pong magningning ang Panginoong Hesus sa inyong mga buhay. Ano po ba itong illumination? Ano po ba itong illuminating? Pag sinabi pong illuminating, it refers to shedding light. Ibig sabihin, kagaya ng araw, pagkatapos ng dilim ay may liwanag. Kagaya ng araw, it brings clarity. It brings clarity. At sa ating mananampalataya, mga kapatid, mga kaibigan, it involves gaining deeper insight. Amen po. It involves gaining deeper insight, understanding, and spiritual enlightenment from the words which is found in the Bible. So, without the Bible, without the Word of God, kahit ano pong gawin nating kabutihan sa mundo, hindi po tayo magliliwanag. Sapagkat sinasabi po, itong Bible na ito, we believe that it is inspired by the Holy Spirit. Amen po ba? And habang ito ay nagiging malinaw sa atin, habang ito po ay ating pinag-aaralan, pinapakinggan araw-araw, nagkakaroon po siya ng impact sa ating mga buhay. Nagkakaroon po siya ng kakaibang galak sa ating mga puso pag ito po ay natatamnan sa ating mga pagkatao. Amen po ba? At ano po ang ini-illuminate dito? Ano po ang pinagliliwanag dito? Ang pinagliliwanag po dito ay ang salita ng Diyos. Amen po ba? Magandang hapon po sa lahat. Yan po ang nais ipahayag ng daily life sharing, na ang salita ng Diyos ang mauna sa atin upang magkaroon tayo ng patotoo. Kagaya ng patotoo ni Sister Manuela Gonzales, ayan, siya ay bumabati, sabi niya dito, blessed afternoon sa lahat ng mga ka-DLS. Sa lahat, yan ang ating panimula. At ang salita ng Diyos sa ating mga mananampalataya ay tayo po'y naniniwala ito ay patungkol kay Kristo. Tama po ba, mga kapatid, mga kaibigan? Ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol kay Kristo? Patungkol sa ating Panginoong Hesus, na siya daw po ang salita ng buhay. Amen? Type nyo po, si Hesus ang salita. Saan po natin matatagpuan na si Hesus ang salita? Ito po'y ating matatagpuan sa John 1, verse 1 to 14. Ang sabi po dito, na si Hesus ang salita ng buhay, siya yung ating ilaw, siya yung ating gabay na tinutukoy dito, kaninang binasa natin, sapagkat ang utos ay tanglaw at ang araw ay ilaw at ang saway ng disiplina ay daan ng buhay. Ang tinutukoy po dito yung aral na meron sa salita ng Diyos. At sa pasimula pa, ang salita ay ang Diyos. Amen po. Sabi ni Sister Yolanda, Bible is the manual of our life. Amen po ba? Kung meron tayong manual ng ref, may manual tayo ng ating cellphone, paano kaya ang ating buhay? May manual po yan. At babalik tayo kung saan ito galing. Ang galing po ito sa salita. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. The Word of God is the candle of our path. Amen. Yan po ang sabi ni Sister Angie. Amen tayo dyan. Si Jesus ang buhay. Sabi ni Kuya Larry Bautista.
Sabi dito sa John 1 verse 1 to 14, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Kung tayo'y naliligaw mga kapatid, babalik tayo sa simula. Sapagkat yan yung ating handle ng ating buhay. Amen po. Yan yung ating, sabi sa verse 2, sa pasimula pa ay kasama na siya ng Diyos. Sa pasimula pa, siya ay kasama na ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha sa kanya ay may buhay. Ayan, kaya tayo kumakaway, kaya tayo pumapalakpak, kaya tayo tinataas ang ating buhay sa Panginoon sapagkat sa Kanya ay may buhay. Ang buhay niya ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Amen po. Si Jesus ang salita ng buhay. At sabi sa verse 5, nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw. Kaya pag wala pong ilaw ay brown out. Pero pagka tayo may salita ng Diyos, wala pong brown out sa buhay natin. Sapagkat sabi dito, hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Anumang dilim na meron sa ating buhay, anumang dilim ang pinagdadaanan natin ngayon, tandaan po natin, babalik po tayo sa salita ng Diyos. Sapagkat sabi dito na ni Juan, sabi sa verse 6, at naparito si Juan na isinugo ng Diyos upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Amen po. Subalit, sabi dito, naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Sabi sa verse 9 ng John 1, ito ang tunay na ilaw. Ayan. Saan ba tayo makakahanap ng totoong ilaw? Meron palang fake na ilaw, no? May fake pala na liwanag. Pero sinasabi ng Bible, ito ang tunay na ilaw, mga kapatid. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay ng liwanag sa lahat ng tao. Ibig sabihin, hindi po siya namimili. So kung nasaan ka man ngayon, kung sino man ang ating banggiting mga pangalan, ang ilaw po ay pag binanggit natin, ang ilaw ay si Jesus. At dumating yan sa buhay ng tao, hindi siya namimiling pagliwanagin yan. Amen, mga kapatid. At nang dumating ang salita sa sanlibutan, sabi sa verse 10, hindi siya kinilala ng sanlibutan ito. Yan. Nanilikha sa pamamagitan niya. Kaya pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi sa pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, sabi sa verse 14, naging tao ang salita. And the word became flesh. At ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya'y bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Amen. Ito po ang salita ng Diyos sa atin ngayong hapon. So let this body be connected sa salita ng Diyos. Papaano ba itong illumination na sinasabi na magliwanag ang salita ng Panginoon sa ating buhay ay manatili? Kung ang salita ng Diyos ay liwanag, nagpapailaw sa mga nadidimlan, kung ang salita ng Diyos ang nagtuturo sa atin, nagdidisiplina sa atin, sa tamang daan ng buhay, papaano natin i-connect itong ating katawan, itong ating sarili, doon sa liwanag na nagtataglay ng kakaibang lakas, ng kakaibang-iba yung kagalingan. Paano itong tinanggap nating salita, tinanggap nating Diyos sa ating buhay bilang mga mananampalataya ay magliwanag talaga. Magningning talaga.
magkaroon ng illumination. Ibig sabihin, kapag ang isang bato, no, hinukay at dinarang at nakita dito hanggang unti-unti ang bato ay naging ginto. Ang gusto ng Panginoon sa atin na bagaman tayo pa lang ay nagsisimula sa ating pagkilala sa Kanya o kaya tayo ay matagal na, ang gusto ng Panginoon sa atin, tayo ay manatiling nagniningning. At kapag tayo ay nakaharap sa Panginoon at tayo lumalapit sa Panginoon, nakikita Kanya kagaya ng ginto nagniningning, nasa salamin ang Kanyang sarili. Amen po ba? Ikaw ba ay nasa salamin ni Kristo? Sabihin mo, Amen. Amen. Yan ang ating illuminate. Ayan ang ating mini-mirror. Yan yung ang pagtumama ang Panginoon sa atin, hindi siya parang sa kanang tenga lalabas sa kaliwa, kundi magniningning talaga sa atin sa buong pagkatao natin. Makikita sa ating pananalita, pamumuhay, pagiging mahinahon, pagkakaroon ng mababang loob, pero merong fear, merong bold na hindi tayo kumakaliwa, hindi tayo kumakanan, kundi diretso tayo sa ating paglilingkod. At para tayo ay patuloy na maging connected, ano po yung gagawin natin? Itong katawan natin, alam natin minsan lang itong mabubuhay. Amen po ba? Sabi ng salita ng Panginoon, ang salita ng Panginoon nagsasabi sa Santiago na ang buhay natin ay kagaya ng usok. Minsan lilitaw at hindi natin alam kung kailan ito mawawala. Pero bagaman hindi pa natin alam ang oras natin sa ating pagpikit ngayon, pagbukas sa kabila, ngayon alamin natin itong salita ng Panginoon na paano ito mag-i-illuminate sa ating mga buhay, sa ating sitwasyon, bilang ako'y ina, bilang ako'y ama, bilang ako'y anak. Sa atin po dito na nakikinig ngayon, sa maraming mga magulang nandito nakikinig sa oras na ito, sa tingin niyo po ba, paano mag-i-illuminate ang salita ng Diyos sa buhay natin? Sige nga po, sumagot po tayo dyan. Paano natin gagawin itong salita ng Diyos ay magningning sa atin, mag-manifest sa atin? Sige po, ano po ang ating tugon? Ano po ang ating sagot dyan? Kung gusto natin itong buhay natin na inalay natin sa Panginoon, ay magningning ang salita ng Diyos sa atin, di ba? Sabi ng salita ng Diyos, sabi dito sa 1 Thessalonians 2:13, when you receive the word of God, which you have heard from us, you receive it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectively works in you that you believe. Amen po. Maraming salamat, Pastor Dong. Yan po, kapag ito po'y tinanggap natin, hindi po natin ito tinanggap na salita lang ng tao. Kapag may nangungusap po sa ating mga pastor, mga leader, at tayo pinapangaralan, tayo'y sinasaway sa daan ng buhay, sinasabi sa atin ano yung dapat nating gawin, ano ang dapat nating iwasan, huwag nating tanggapin ito bilang salita lang ng tao. Kundi sabi dito, kundi ito'y katotohanan na galing sa salita ng Diyos and which effectively works in you that believe. Para tayo ay maging effective sa ating ginagawa. Maging ilaw tayo sa ating kapwa, maging ilaw tayo sa ating paglilingkod, na ariin talaga natin itong natanggap nating salita ng Panginoon, hindi ito galing sa tao, kundi galing talaga ito sa Diyos. Kaya kailangan sa ating pananatili sa salita ng Diyos, kailangan i-connect po natin ang ating katawan, ang ating buhay, yung ating salita, yung pangako ng Diyos, i-connect natin sa ating pananalangin. Amen po ba? Yung pagkakaroon ng prayerful attitude is one approach that the Bible, with reverence and humility, seeking God's guidance and understanding habang ito ay pinapakinggan, habang ito ay binabasa sa atin. Amen? Diba kahit si Jesus, mga kapatid, pag po siya ay naghihimala dito sa lupa, alam po natin, sabi ng salita ng Panginoon sa Mark 6:4-36, nung time na ang Panginoong Jesus ay nagpakain ng 5 tinapay, papaano itong 5 tinapay naging 5,000, sabi dito, mayroon sa verse 38, dito sinasabi na ilang tinapay mayroon kayo, sabi ng Panginoong Jesus, umayo kayo at inyong tingnan, nang malaman nila ay kanilang sinabi 5 at 2 isda lang. Pero tingnan nyo po, pagkatapos po nito nang nagsalita ang Diyos, pakainin nyo. Kumain silang lahat na busog.
Sabi dito sa verse 43, kanilang pinulot ang 12 kaing ng puno ng pira-pirasong tinapay at mga isda. Sa verse 44, ang mga kumain ng mga tinapay ay may 5,000 lalaki. So sa salita lang ng Panginoon, Lord, pag ikaw ay nanalangin, alam mo meron itong kapangyarihan. Sapagkat salita ng Diyos ang ating binabanggit. Itong nung nagsalita ang Panginoon, kahit 5 lang, ilan ang napakain? 5,000. Agad niyang pinasakay. Pagkatapos nito, sabi sa verse 45, pinasakay sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kanya sa kabilang ibayo sa Bethsaida hanggang sa mapauwi na niyang marami ang tao. Pagkatapos siya ay nagpaalam at umakyat siya sa bundok upang manalangin. Nakita niyo po, ang Diyos ay mayroong prayerful attitude. Siya man ang salita, pero yung kanyang pagkatao nung nandito siya sa lupa, siya ay nananatiling connected doon sa Diyos Ama na nagsugo sa kanya, na nagpahayag sa kanya. Itong ating pinag-aaralan sa hapong ito, alam po natin, kailangan talaga natin itong idulog sa Panginoon. Kailangan talaga natin ilapit ito ng masidhi sa Panginoon. Kasi kapag wala ang pagsama ng Panginoon, kahit napakagaling nating magbasa ng Bible, kahit gaano tayo kagaling na mag-memorize ng Bible at hindi natin isasama ang presensya ng Panginoon, ay gaano napakaganda ng pangako ng Diyos at wala ang presensya ng Diyos, wala tayong connection sa Espiritu Santo, mahihirapan po yung impact nito sa buhay natin, sa impact nito sa buhay ng maraming tao, mamimiss po natin. Kagaya nung sinabi ni Moses sa Exodus 33 verse 15, sinabi ni Moses, kung hindi niyo po kami sasamahan, wag niyo na lang po kaming paalisin. May pangako sila, may pangako ang Diyos sa kanila, sa inyo ang lupang pangako sa inyo na. Pero sabi ni Moses, kung hindi niyo kami sasamahan sa pangakong yan, wag niyo na po kaming paalisin. So napakahalaga kapag tayo po ay gusto nating mag-illuminate yung salita ng Diyos, nais nating kumonekta muna sa Espiritu Santo. Lord, ano ba yung salita mo, Panginoon, sa buhay ko? Sa pagkakataong ito, Lord, samahan mo ako, samahan mo kami, Panginoon, sa aming paglilingkod. Suriin mo ang aming puso, suriin mo ang aming buhay. Ito ba ay kalugod-lugod sa iyo, Panginoon? Lord, kung hindi nyo po nakakalugod sa inyo, Lord, kami patawarin nyo. Nais namin, Panginoon, na hindi lang biyaya, hindi lang pangako mo, hindi lang ang kagalingan, ang himala na kaya mong ibigay sa amin, Panginoon, ang nais namin, kundi ang nais ko, Lord, Panginoon, ay makapiling ka. Kung meron po tayong ganitong prayerful attitude, ito pong salita ng Diyos, alam niyo po ba, magre-reveal sa atin, paano po natin ito lalakaran. Di ba sabi sa salita ng Panginoon na sa Psalms 119 verse 105, your word is a lamp to my feet. Ang salita ng Diyos yung kandila, ang liwanag ng ating mga paa. Na kung wala ito at hindi natin tayo connected yung salita ng Diyos sa mismong Diyos, 'di ba? Gusto lang natin ang salita pero yung Diyos wala ang pagsama niya, mahihirapan po tayo. Yung word at ang Diyos, isa lang po yan. Diba dati po, nung tayo ay bago-bago pa lang dito sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, wala pa tayong salita, wala pa tayong ganong liwanag, diba? Sa binasa natin kanina. Nung wala pa ang salita, ano ang naghahari sa atin? Wala tayong pananalangin, wala tayong communion, wala tayong masabi. Ano ba yung sasabihin natin kay Lord? Ano ba yung mga pangako niya? Ano ba yung mga verses? Ano ba yung wala pa? Nung wala pa ang Panginoon sa atin, siya yung katotohanan, siya yung daan, siya ang buhay, di ba? Ang salita ay naging tao. Siya yung buhay, siya yung katotohanan. Ang Panginoong Jesus ang daan, sabi sa John 14 verse 6, di ba? Sabi niya dito, I am the way and the truth and the life. So no one can comes to the Father except through me. So nung wala pa ito, yung wala pa yung susi na ito, yung salita na ito sa buhay natin, tayo ay disconnected. Tayo ay disconnected sa salita. Kaya ang laging nasa bibig natin ay mga salitang hindi galing sa Diyos. Mga salitang paninirang puri, hindi nagpupuri.
Dahil wala pa tayo doon sa paglakad na yun, wala pa yung liwanag, hindi pa nag-i-illuminate yung salita ng Diyos, wala pa, hindi ba natin siya tinatanggap dahil sa kasalanan. Alam niyo po ba, number one, ang paningin sa atin ng Diyos nung wala pa ito sa ating mga buhay, we are the enemies. We are the enemies. Sabi sa Romans 5:10, tayo nga'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan dahil sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Dahil sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus. At dahil dito'y tsak nga maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. So ganyan lamang kagrabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At ibinigay niya ang kanyang anak. Ang kanyang anak na nagbigay sa atin ng habag ng grasya. At ngayon tayo nakakakonekta dahil sa salita na ating tinanggap sa ating puso. Meron tayong kasama. Gusto ng Lord, lagi tayong connected at gusto ng Panginoon, lagi tayong nananalangin. Di ba? Ayaw natin ng mayroong kaaway. Mahirap kung ang kaaway natin ay Diyos. Kasi kahit anong gawin mo sa buhay mo, kahit anong gawin natin, liwanag sa ating buhay, magdidilim at magdidilim po yan. Pero mabuting balita ang Panginoong Jesus. 'Di ba? Binigay niya ang kanyang sariling buhay para tayo ay magkaroon ng liwanag. Kaya sabihin mo diyan kung sino ang kasama mo, pinagliliwanag ka ng Lord, tanggapin mo na siya. Sabi nga sa John 15 verse 13, there is no greater love than to lay down one's life for one's friend. Ito, bagaman kaaway tayo ng Diyos, dahil hindi tayo sumusunod sa kanyang salita, di pa natin alam ang kanyang salita at di pa natin siya tinatanggap, pinili pa rin niya ikaw maging kaibigan. At inalay niya ang kanyang sariling buhay. We are hopeless before, tama po ba? Nung wala ang salita, wala yung liwanag, hindi nag-illuminate sapagkat sabi sa Romans 5 verse 6, tayo'y mahihina pa. Namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Kaya do not underestimate po yung ating ginagawa dito sa daily life sharing. It illuminates God's word. It illuminates yung kanyang kadakilaan. Pinapakita nito mga kapatid na saan man tayo ngayon, walang ibang makakatulong sa atin. We are helpless. Pero dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, meron tayong rescuer, meron tayong savior, meron tayong deliverer, may nag-ahon sa atin, may sumagip sa atin mula doon sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. That is illuminating of God's word. Naging tao ang salita. At pag nakita natin ito, we are helpless. Now tinulungan tayo. Sabi pa dito, di ba, nung tayo mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon. Number 3, we are ungodly. We are sinners. Number 4, nung wala pa itong salita ng Diyos sa buhay natin. Sabi sa 1 Corinthians 6:9, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Nung wala pa itong illumination ng salita ng Diyos, tayo ay makasalanan at wala tayong bahagi sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya sabi dito, huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki, kapwa babae. Kita niyo po. Kaya yung ating ginagawa dati talaga, sobrang dumi po. Pero dahil dumating ang salita ng Diyos, at nang dumating ang salita ng Diyos, anong gagawin natin? Sabi sa Acts 3:19, kailangang magsisi na kayo at lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan at matanggap niyo ang bagong kalakasan mula sa Panginoon. Pagkatapos ay ipapadala niya si Jesus. Wow! Ang Kristo na itinalaga niya noon para sa inyo. Ngunit kinakailangan niya munang manatili hanggang sa dumating ang panahon na magbago ng Diyos ang lahat ng bagay. Yan din ang sinabi ng Diyos noon sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. We are sinners. Pero alam niyo po ba, kahit tayo ay makasalanan, meron tayong Diyos na nagmamahal sa atin. At
Kailangan lang talaga nating talikuran. Ibig sabihin ng talikuran, huwag mo nang harapin, di ba? Yan, ganyan, no? Tatalikuran mo na talaga siya. Iiwanan mo na talaga. Wala ka na. Kahit may boses pa, kahit sumisigaw pa yan, pinagsisihan mo na yan. Pero nananatiling close sa iyo ang Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, lagi kang connected. Lord, salamat. Salamat niligtas mo ako, Panginoon. Salamat sa hininga. Pagkagising ko sa umaga, Lord, salamat. Ako'y nakaunat. Nakaunat ng kamay. Nakapagpupuri, nakapagsasamba. Salamat, Lord. Nakaka-attend ako ng 24/7 intercession. Nakakapagpuri ako sa iyo. Walang Diyos na makakagawa nito sa akin kundi ikaw lamang. Lagi mong naitataas ang Panginoon sapagkat niligtas ka niya sa pagiging kasalanan at ibinalik ka niya sa pagiging anak. Amen? Diba? Salamat talaga sa Diyos. Tama po. Salamat talaga sa Diyos. Number 5, we are lost. Yan ang buhay natin nung tayo ay wala pa sa salita. Hindi pa nagliliwanag ang Diyos sa ating mga buhay. Naparito ang Panginoon, sabi sa verse 11 ng Matthew 18, upang magligtas ng nawala. Ano sa palagay nyo kung ang isang tao ay may 100 tupa at isa sa kanila ay naligaw? Hindi ba niya iiwan ang 99 sa kabundukan at hahayo upang hanapin ang naligaw? At kung matagpuan niya ito, ay katotohanang sinasabi ko sa inyo, magagalak siya rito ng higit kaysa 99 na hindi naligaw. Wow! Ganyang kahalaga ang Diyos. Ganyang kahalaga ang tao sa Diyos na kaya niyang iwanan ang mga 99 na tupa at hanapin ang isang naliligaw. Alam niyo po ba habang ako po ay nagbabasa, patotoo ko lang saglit, bago ako magpatuloy. Nung ako ay nagbabasa sa book ng John, sa John, di ba? Sa John tayo nag-start magnilay ngayong hapon sa John 1. Sa pagdating sa chapter 10, dito ko po nabasa yan na ano sa palagay niyo, itong cross-reference niyan John 10:10 Anong sa palagay niyo yung Matthew 18 verse 12? Ang cross-reference niyan alam ko sa John 10. Anong sa palagay niyo kung isang tao may 100 tupa? Diba, the parable of Good Shepherd, naalala niyo sa John 10, na itong Good Shepherd na to, hinahanap niya yung kanyang good sheep. So that time, habang ako ay nagbabasa ng Bible, napadpad ako dito sa John 10. At di ko namamalayan, talagang nag-struck sa akin itong salita ng Diyos sa John 10. Kasi sabi dito, habang binabasa ko siya, mga kapatid, alam niyo po ba, dito ko na-encounter personal ang Panginoon. At nakita ko dito, ako pala ay naligaw. Ako pala ay nagwala. Kagaya ng mga naligaw na tupa, hindi alam kung saan pupunta sa kagubatan. Maraming naririnig, may mga lobo, may mga ahas, hindi alam. Pero nung dumating ang kanyang mabuting pastol, ito ay sumipol. Narinig niya. At ganoon ang narinig ko. And that time on, nag-iba ang ikot ng buhay ko. Na dati dito sa sinasabi sa binasa natin kanina, mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Sabi sa 1 Corinthians 6:9, kagaya ng nakikiapid, sumasamba sa Diyos o nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Dati akong ganyan, ligaw. Pero nung narinig ko, habang binabasa ko ang salita ng Diyos, nagbago ang takbo ng buhay ko. Yung dating ligaw, once was lost, but now I am found. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat po talaga sa ating Panginoon na talagang walang ginawa kundi hanapin ako, katagpuin ako. At ngayon, nandito tayo naglilingkod sa harap nyo, kasama ng aking may bahay, at soon magiging 3 na ang aming mga anak. Papuri sa Diyos. So we need to appreciate po itong salvation na tinanggap natin, itong ilaw, itong salita ng Diyos na tinanggap natin. Kasi hinahanap ka po ng Diyos. Hinahanap po tayo ng Diyos para tayo ay pagpalain, pagalingin. Kaya nais ng Panginoon, kapag tayo nagbabasa ng Word of God, kapag tayo nagninilay, patuloy tayong kumukonekta sa Kanya. Kumukonekta sa pananalangin, kumukonekta sa ating simbahan, kumukonekta sa mga gawain, nagpa-participate po tayo. Huwag po tayo na, pag binasa natin isang verse tama na,
at di na tayo magpa-participate, nagbabasa naman na ako ng Bible. Kailangan po itong tinuturo ng Bible na obey. Tinuturo ng Bible, obedience is better than sacrifice, submission, honoring, di ba? Paano mo i-apply yan? Huwag tayong palitaw sa church. Huwag tayong lulubog lilitaw. Kailangan talaga natin i-apply yan. Kasi mapapagod kang basahin ang Bible, hindi mag-i-illuminate ang salita ng Diyos. Pag na-encounter mo ang Diyos at hindi mo sinabayan ng pananalangin, hindi mo sinabayan ng paglilingkod, hindi mo sinabayan ng mga ito may hihirapan na magliwanag ang salita ng Diyos. Pero dahil niligtas tayo ng Panginoon, hindi ka na nahihiya. You are always excited sa gagawin ng Panginoon. Bagong journey ng Panginoon sa buhay mo. Na lagi kang present sa gawain ng Panginoon. Lagi kang present dito sa ating 24/7 intercession. Amen po ba? Lagi tayong present sa ating mga B-group, sa ating mga fellowship. Lagi tayong present na no matter what, uunahin ko ang Lord. Kasi dati akong mahirap, di ba? Dati sabi dito, number 6, we are poor in the Spirit. We are poor in the Spirit, sabi dito. Mahirap tayo sa mananampalataya. Naalala niyo po ba na hindi pa tayo sanay manalangin dati? Kasi we are poor in spirit, di natin alam paano ito pag-apuyin. Kaya tinutulungan tayo habang tayo nagbabasa ng Bible araw at gabi, di ba? Sabi sa Joshua 1:8, na pagnilayan mo ang salita ng Diyos araw at gabi, sapagkat yan ay ang magbibigay sa iyo ng katagumpayan sa iyong paglalakbay bilang isang mananampalataya. Pag wala ka niyan, di ba, ang journey ng isang mananampalataya, merong ups and down yan, di ba? 1 Corinthians 5:17, hindi tayo nabubuhay ayon sa ating nakikita, but we live by faith. At pag wala itong salita ng Diyos, di ba, ang salita ng Diyos, sa pakikinig ng salita ng Diyos, yan ang nagpapalalim ng ating pananampalataya. At sabi sa salita ng 1 Corinthians 5:7, di ba, we live by faith. At itong salita ng Diyos, ito daw ang magpapatagumpay sa ating lakad ng buhay. Dati we are poor in the spirit. Mahirap tayo sa pananampalataya, bulag sa katotohanan, hubad sa paningin ng Diyos. Kaya may malaking pagsubok na dumaan sa atin, lagi tayong nag-aalala. Tama. Pero before, ganyan tayo. Pero ngayon may dumating pagsubok sa atin, hindi na tayo nag-aalala. Inaalala na natin, di ba? Iba yan, di ba? Nag-aalala, mukha kang kawawa. Inaalala ang salita ng Diyos, tagumpay ka kahit hindi pa ngayon. Di ba? Mayaman ka, hindi pa lang ngayon. Nasa proseso. So dahil tayo ay ganyan dati, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil ngayon hindi na tayo kinakapos. Hindi ka kakapusin. May malaki kang pagsubok, punong-puno ka ng fuel, punong-puno ka ng salita ng Diyos. Gaano man kalaki ang pagsubok mo, sabi ng salita ng Diyos, tungtungan mo lang yan. Amen? Dati ikaw ay napapatulala, minsan hindi ka pa makatulog. Di makatulog sa gabi, di ba? Sa kakaisip. Hindi tayo makatulog, pero dahil fuel ka ng salita ng Diyos, fuel ka, ang pananampalataya mo ay fuel ng salita ng Diyos, gaano mang kabundok ang kailangan mong kargahin, di ba? Kaya mong bunutin at itapon sa dagat. Kasi ang ating espiritu, hindi, ano po yan eh, naniniwala po talaga ako na ang Diyos habang nagpapadala ng mga pagsubok o hinahayaan niya na may pagsubok, 'di ba, sa buhay natin, 1 Corinthians 10:13, na wala pang pagsubok na dumating sa lahat na hindi napagtagumpayan o hindi hahayaan ng Diyos na ibigay sa atin na hindi natin makakaya, kundi bibigyan niya tayo ng kaparaanan para ito ay mapagtagumpayan. So, we are at anchor. Meron tayong fuel, meron tayong pananampalataya. Kaya, huwag tayo na magsawang mag-aral, magnilay, manalangin sa Panginoon. Kasi itong purpose natin, bakit ito natin laging ginagawa, 'di ba? Nabasa na natin ang Bible, babasahin uli natin, may ibang revelation diyan, mga kapatid.
Siguro ang revelation sa iyo ng una, ma-encounter mo ang Lord. Pwedeng ganun. Pangalawang revelation sa iyo, ikaw naman ay mabuo, di ba? Mabuo. Pag ikaw ay nabuo, ang puso mo, sa susunod na basa mo, matatransform ka naman. Back to our original design. Hindi ka na dati lalamya-lamya. Ikaw yung design ng Panginoon na mayroong purpose ng Diyos na nilagay sa iyo ng Panginoon. Ikaw ay aking kawal. Ikaw ay aking ambassador. Ikaw ay aking, di ba? Ikaw ay aking citizen. Tama po ba? Kaya napakahalaga na tayo po ay hindi disconnect sa salita ng Diyos. Tayo po ay nagninilay at sinasabi natin, Lord, salamat. Salamat sa kasapatan mo. Salamat sa napakayaman na presensya ng Diyos sa atin. Amen. God's word direct our path. Amen. Diba? Kung may disconnection notice, minsan pinapaalala sa atin, anak, di ka na nagbabasa. O pag di ka na nagbabasa ng Bible, may disconnection notice ka matatanggap. Mapuputulan ka. At alam niyo po ba? It is a reminder to us na ganito ang buhay natin. Pwede kang mabalik sa ganyan. Pwede kang mabalik sa poor in the spirit. So, binabalik itong salita ng Diyos na it is a notice. Di ba pag may notice, nabasa mo naman, kasi hindi ka nagbayad ng kuryente, akala mo brown out pagpasok mo ng pinto. At anong bukas mo? Yun pala, nawalan na ng liwanag. So itong salita ng Panginoon, it is a notice sa atin. It is a reminder to us na maaari kang mawalan ng liwanag pagka umalis ka dyan, pag na-disconnect ka dyan. Kaya kailangan nating magpursige. Kailangan nating magbabad. Kailangan nating sumampalataya sa Panginoon. Amen? Sabi sa John 3:36, we are under God's judgment before. Sabi dito sa John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. Grabe, no? Ibig sabihin, kung wala pala itong salita ng Diyos sa buhay natin, mananatili ang Kanyang wrath. Mananatili ang galit ng Diyos. Ibig sabihin, kapag galit ang Diyos, hiwalay ka sa Kanya, nasa impyerno ka. Totoo ang langit, totoo ang lupa, totoo ang impyerno, sabi yan sa Revelation. Totoo po talaga na kung gaano kainit dito, nahihirapan ka. Wala pa to doon sa pinakailalim, nakahihinat na ng tao kapag ka nanatili ang galit ng Diyos sa Kanya at ikaw ay hindi sumunod. At ikaw ay hindi naglingkod. At ikaw ay hindi sumamba. At hindi ikaw nakinig. Totoo ang impyerno. Pero totoo din po ang langit. Saan ka? Open heaven o open hell? Diba? Tayo ay team winner. Diba? Team heaven tayo mga kapatid na nandito, mga kaabangers, mga ka-daily life sharing. We are team heaven. We are team Jesus. We are team na hindi galit ang Diyos sa atin, kundi we are a friend of God. Kaya sabi dito, ang sumasampalataya ay mababautismohan at mabautismohan ay maliligtas. Sabi sa Mark 16:16. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Nakita niyo po, yan ang ating buhay kapag wala ang salita ng Diyos. Walang pananampalataya sa salita ng Diyos. Chapter number 9, ano pa? We are dead through our sin. Iyan. Ang dahilan ng pagkakasala, sabi sa Mark 9:42-48. Basahin nyo na lang po. Yan. Sabi dito, we are dead through our sin. Diba kung ang mata mo ang dahilan, sabi sa verse 47 ng Mark 9, ang iyong pagkakasala ay dukutin mo. Katindi, no? Mas mabuti pang isang mata ang meron ka, pero sa kabila ka sa kaharian ng Diyos, kaysa dalawa ang mata mo, pero itatapon ka naman sa impyerno.
Ang mga uod doon ay hindi namamatay. At ang apoy ay hindi rin namamatay sapagkat ang lahat ay aasinan ng apoy. So kung tayo ay nananatili pa rin, no? Ini-enjoy ang ating pagkakasala. Ito po yung ating kahihinatnan. We are dead through our sin. Kaya mga kapatid, kung nandyan tayo, mas gawin na natin magsisi na. For the kingdom of God is at hand. Kaya lahat ng nakipag-isa sa Panginoon may kasiguraduhang may open heaven sa buhay natin. Bagaman alam natin, no, sabi sa salita ng Panginoon, Galatians 3:22, we are confined everyone under sin. Pero tandaan po natin yung pangako ng Diyos, yung salita ng Diyos, siya mismo. Kung sino mang maniwala, di ba? Kung sino mang manampalataya dito ay bibigyan ng pangakong kaligtasan. Tama po. Bibigyan ka ng pangakong kaligtasan, katindi ng biyaya ng Diyos sa atin. Tama po, mga kapatid, mga kaabangers. Bakit? Kasi grabe po yung pag-ibig niya sa atin, mga kapatid. Na dati tayo, we are confined, parang tayo ay nakaratay, nakahiga, hindi makagalaw sa ating ginagawang kalikuan, walang kaligtasan, pero ginawa pa rin ng Panginoon na sinasabi niya, nabihisa na siya ng malinis at puting-puting lino, sabi sa Revelation 19:6 verse 8, na dati tayo ay hubad, na dati tayo ay walang damit, pero siya, unang nahubaran. Naalala nyo nung pinako siya sa krus, siya ay tinanggalan ng damit, kinoronahan ng tinik, inunat ang kamay, bininat ang paa, pinako sa krus, binunot ang pako, siya ay namatay, siya ay nalibing, siya ay nabuhay na naguli. Na dati hinahamak lang siya, pero nung siya ay hinamak, tayo ay pinatawad. Nung siya ay hinubaran, tayo ay binigyan ng balabal. Tayo ay sinuutan, sabi dito sa Revelation 19:6-8, nabihisa na siya ng malinis at puting-puting lino. Kaya be proud, mga kapatid, kung tayo ay meron ng liwanag ng Panginoon, be proud na meron kang Jesus kasi kakaibang halaga ang binigay ng Panginoon para magkaroon ka lamang ng salita, magkaroon ka lamang ng biyaya, magkaroon ka lamang ng kaligtasan. Amen po ba? Number 10. Before we are foolish. Nung una tayo'y mga hangal, sabi sa Titus 3:3. We are foolish before nung wala pa ang salita ng Diyos. Hindi masunurin, naliligaw at naging alipin ng mga makamundong damdamin. Diba? Sino dito laging nadadala ng damdamin? Siya na kaya? Siya na ba? Siya na kaya ang bigay sa akin ng Lord? Yung pala, damdamin lang pala. Pag hiniwala yan, na-broken. Parang na-broken na ang buong buhay niya. Tayo ay foolish. Isip bata. Diba? Naalala ko nga sa isang segment ng Daily Life Sharing dito. Kung ang isang anak mo ay nagsabing nanliligaw, siya ay high school pa lang, di ba? At sabi ng magulang niya, papaano kaya ito, pastor? Yung anak ko, nililigawan at mukhang sabi ng anak ko, mahal ko siya eh. We are foolish before. Diba, as a young girl or kaya as a young man, dahil punong-puno nga tayo ng makamundong damdamin, diba susundin natin ano ba yung nasa ating puso. Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Yan ang sabi ng mga kaibigan niya. Kung ano ang nasa puso mo, ipaglaban mo. Tama ba? Syempre, diba, bata pa, mumut pa, nag-aaral pa, papasok na sa pagrelasyon. Dahil nga makamundong damdamin eh. Grabe talaga ang kaaway, di ba? Mag-push, sumigaw. Oh, sige, sundin mo. Sundin mo kung ano ang nasa puso mo. Tingnan niyo po, ako tingin ko po dyan, ganito. Ang isang punong mangga, kinuhanan mo ng bunga na hindi pa hinog. Diba? Siya po ay maasim. Tama po ba? Mag-amen naman kayo dyan kung maasim
ang bunga ng mangga 'pag ito ay hindi pa hinog, tama po ba? Ano ang kapartner ng manggang hilaw? Type type niyo naman diyan sa comment box. Ano po ang kapartner ng manggang hilaw? Sige po, kung sino po pa makapag-type ng tamang sagot, magkakaroon po ng 1 kilong mangga sa akin, ipapadala ko po sa bahay niyo. Ano po? Tama, alamang. 'Di ba? Kung ikaw ay hilaw pa, ang makakapartner mo mukhang alamang. Dadalhan pa kita ng alamang. Pero gusto ng Diyos matamis ka. Gusto ng Panginoon hinog ka. We are foolish before. Sabi dito, nung una tayo'y mga hangal, hindi masunurin. Naliligaw at naging alipin ng makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayaw. Kaya mga kapatid, talagang magbantay tayo. Magbantay talaga tayo sa buhay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kung papaano ba nag-i-illuminate ang salita ng Diyos sa atin. Kung papaano ba ito talagang namumunga sa atin. Kapag pinagkatiwalaan ka ng maliit, mapagkatiwalaan ka rin sa malaki. Pag pinagtiwalaan ka sa 5 talento, maging 5,000. Pero pag pinagtiwalaan ka ng 1 talento, gawin mo pa rin 2, hindi ibabaon mo. Pinagtiwalaan ka mag-aral ka muna hanggang makatapos. Lumalim sa salita ng Diyos hanggang dumating sa iyo ang the best na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Tanggalin na natin ito, no? Gusto nating mag-illuminate ang salita ng Diyos. Sabi sa 1 Corinthians 13:11, tayo'y maging ganap. Nung ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata. Nag-iisip ako gaya ng bata. Nangangatwiran ako gaya ng bata. Ngayong ganap na ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Yan ang ginagawa ng salita ng Diyos. Tinatanggal sa atin ang foolish spirit. Dinadala tayo doon sa ating maturity na pag ito ay natikman ng ibang tao, sasabihin ng Panginoon, nagbago ka na. Taste and see the goodness of God. Yan tayo dati, Colossians 1:21. We are all doing evil deed. Dati kayo'y malayo sa Diyos, sabi dito, at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama. Ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, kayo ay ginawang kaibigan ng Diyos. At nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal at walang kapintasan at walang dungis. Amen. Salamat talaga sa Diyos, mga kapatid, mga kaibigan, mga ka-daily life sharing. We are all doing good things now. At ito ay patuloy na nanalangin, nag-i-intercede sa ating mga anak, sa ating mga asawa, sa ating mga kapatid, sa ating simbahan, sa ating mga pastor. Before we are far from God. Sabi dito sa Ephesians 2 verse 12 to 13. Noong panahong yon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipan ng nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo sa Diyos ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Amen. Kaya sa hapong ito, choose to find time sa Panginoon. Choose to draw near to God. Kasi bawat choices mo, mga kapatid, mga kaabangers, bawat choices natin dito sa mundo, bawat choices natin sa pagsunod sa salita ng Panginoon, merong value yan. At bawat pagsuway din natin sa lahat ng sinasabi ng salita ng Panginoon, sinasabi ng ating mga magulang, may eternal consequences din yan. Ano ang gusto mo? Eternal value o eternal consequences? Kung lalayo ka sa nagsasalita sa iyo ng salita ng Panginoon, alam mo, mapapahamak ka. Pero kung lalapit ka
lalapit ka. Sabi dito, before we are far from God, pero kapag you are drawing nearer to God sa pamamagitan ng pakikinig sa mga lingkod ng Diyos, sa simbahan, sa pagpa-participate sa mga gawain, then you will have this eternal value. Mahihinog ka. Bibigyan ka ng tamang tao ng Diyos. Sabi sa Jeremiah 3:15, I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Amen po. At dati na wala kang kapag-asa, pag-asa. Na dati hinang-hina ka, hindi mo alam ang gagawin mo sa buhay mo. Now, you are hopeful. Before we are without hope. Sabi dito, di ba? Dati wala tayong pag-asa nung wala pa tayo sa Diyos. Pero ngayon, you can conquer. Di ba? You conquer. You conquer lahat ng pagbabago. Kaya mong gawin sa buhay mo. Na dati hindi ka naman nag-i-invite. Nag-aakay ng mga kaluluwa. Nakakapag-invite ka na. Because alam mo sa puso mo, yung tinanggap mong pag-asa, totoong mong nakita sa buhay mo. Before number 14, di ba, we are walking in darkness. Sabi dito sa John 8:12, di ba, muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Grabe ang liwanag. Kung gusto nating lumago at mag-illuminate ang salita ng Diyos, the truth is yung ating pakikipagniig, yung ating pag-obey sa ilaw, di ba? It is a light unto my feet, di ba? Sapagkat ito ang utos ng tanglaw, sabi sa Proverbs 6:23. Ito ang araw, ito ang ilaw, ito ang kandila, at ang saway ng disiplina ay dahan ng buhay. Dito po tayo lalago. Gusto mong kumanan, gusto mong kumaliwa, pero nakikita mo ang ilaw ito, natututo ka, mapapahamak ako dito, maliligaw ako dito, hihinto ako dito, pero pag nakikita mo ang liwanag, nakikita mo ang salita ng Diyos, nagliliwanag siya sa buhay mo, nagliliwanag siya, nakikita mo, nagbabago ka, nagiging kawangis ka, nagiging kalarawan ka ng ating Panginoong. Nakikita sa iyo ang liwanag, ang buhay, ang pag-asa, ang kaliwanagan. Salamat sa ating Panginoon. Hindi ka ba magpapasalamat? Hindi ka ba magpupuri niyan? Na dati ang iniisip mo sa sarili mo, wala akong kwenta, wala akong kakayanan, basura ang buhay ko. Pero ngayon, nakikita mo, habang ikaw ay nagninilay ng salita ng Panginoon, habang isinasabuhay mo ito, habang nilalapit mo ang iyong sarili, hindi mo na nakikita ang sarili mo, kundi ang iniisip mo ay si Jesus. Habang iniisip mo ang kanyang salita, nagiging kagaya kanya. Nakikita mo na ang iyong tagumpay. Na-isusure mo na ang iyong future. Na-isusure mo na ang iyong destiny. Na walang makapagliliglig. Walang makakashake sa iyo. Ligligin ka man ng kaaway. Ligligin ka man ng kahapon mo. Ligligin ka man ng mga kaibigan mo. You stand firm. Because your destiny is predetermined doon sa naging decision mo ngayon. Dito ako. Sa Diyos na napakinggan ko. Amen po ba? Kaya hindi ka matatakot lumapit sa Panginoon at magkaroon ng kapahingahan. Hindi ka mapapagod. Sapagkat sabi ng salita ng Panginoon, di ba? Sabi sa kanyang pangako, sabi sa Matthew 11:28-30, dati tayo nang lulupaypay. Dati tayo ay lubhang nabibigatan. Sabi dito, kung tayo ay laging lumalapit, sabi niya, lumapit kayo sa akin. Sino? Yung proud ba? Yung disobedient ba? Hindi, sabi dito, lahat ng nanlulupaypay na bibigatan. Pag lumapit ka, nagpakumbabang loob ka, sasabihin ng Lord, pasanin ninyo ang aking pamatok. Matuto kayo sa akin. Tuturuan tayo.
Matututo tayo sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaang pasanin. Kaya kung sino man dito ang nananatili sa salita ng Diyos, lumalapit sa Kanya. Kakaibang kapahingahan, kakaibang kagaanan, kakaibang kalakasan ang iyong mararanasan. Amen? You will reap what you sow. Kung ano ang nilapit mo, kung ano ang itinanim mo, kung ano ang binigay mo sa Panginoon, yun ang aaningin mo. Kaya sa hapong ito, mga kapatid, let's bind together. Magkapit-bisig tayo. Magkapit-bisig tayo. Itong pinapagawa sa atin ng Panginoon ay hindi naman talaga madali. Sapagkat hindi ito gawain ng tao, kundi gawain ito ng Panginoon. Pero nagiging magaan siya kasi pag lumapit tayo at lumabas tayo sa ating personal na ating panalangin at at tayo ay dumulog as a corporate, pag may nahipo ang Diyos, no? Pag may nahipong incorporate ang Panginoon, yung mga maliliit ay susunod na lamang, 'di ba? Matthew 6:33. Pag nahipo mo ang kaharian ng Panginoon, nahipo mo ang Diyos, yung maliliit susunod na lang. Lahat ng ito ay susunod na lamang. Kaya tayo po ay matuto talaga. Matuto talaga tayo sa Panginoon. Kasi sa ginagawa natin tong araw-araw na gawain, 24/7 intercession, pananalangin, yung ating katawan talagang pinapatay natin ang ating flesh at binubuhay natin ang espiritu sa salita niya, pakikinig ng salita niya, pagninilay ng mga pangako niya. Alam niyo po ba, natitrain tayo. At habang tayo ay natitrain, nakikita, nade-develop, nagiging muscle, lumalakas tayo, hindi natin namamalayan, doon natin nade-discover ano ba ang napakatinding grasya na nilagay sa akin ng Panginoon. Ako pala ay tinawag ng maging pastor, maging propeta, maging ebanghelista, maging guro, upang maging kalakasan ng kanyang katawan. Hindi tayo binigyan ng salita ng Diyos para magliwanag lang sa ating sarili, kundi binigyan tayo ng salita ng Diyos para magliwanag din sa iba upang itong binigay sa atin ng Panginoon ay magmanifest in natural. Matitrain talaga tayo, di ba? Sabi sa Ephesians 4:11-12, di ba? He gave us apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers for the equipping, di ba, of the saints for the work of ministry. Mawawala na tayo sa sarili natin, mahina ako. Hindi ko to kayang gawin. Pag ganun kasi ang ating mindset kapag tayo ay nag-aaral o kaya nagpapahayag ng salita ng Diyos, ang tinitingnan lang natin yung kakayanan natin. Kapos nga tayo, pero pag nakita mo ang mas malawak na perspective kung bakit gusto ng Panginoon ikaw ay lumago, kung bakit gusto ng Panginoon mawala ka doon sa mga nabanggit kong 14 points na yun, nung wala pa ang salita ng Diyos, may mas higit pa dito para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Pag matibay ang katawan ni Kristo, kung ano ang sabihin niya, madali itong susunod. Kung sinabi ng Panginoong Hesus, ito pagalingin mo, ikaw, punong-puno ka ng salita, paniniwala, pagka hinawakan mo yan, di ba? Naalala nyo si Pedro at saka si Paul. Nung minsan sila ay pumasok sa isang lugar at may nanglilimos sa kanila. Nanglilimos sila. Nanglilimos siya. Siya ay lumpo. Hindi makalakad yung kanyang paa. Pero sabi nila, wala akong may bibigay na pera sa iyo, pero itong tatanggapin mo, pag pinaniwalaan mo, ililigtas ka niya. Sinabi niya si Jesus. Sinabi niya yung tinanggap nilang salita. At himala, kaagad siyang tumayo at nagpuri sa Diyos. Wow! Ganyan ang kapangyarihan na meron sa atin. Kapag tayo unti-unting natitrain, nawala na doon sa 14 na yun na aking nabanggit at nandito ka na sa paghuhubog, minamaximize na ng Lord ang iyong capacity. Yung capacity mo to contain. Sabi sa Ephesians 4:12 verse 13, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos. Hanggang maging taong may sapat na gulang. Kanina, di ba, yung
wala pang gulang, yung kapartner niya ay mukhang alamang. Ngayon, nasa tamang gulang na hanggang sa sukat na ganap na kapuspusan ni Kristo. Nawala ka na sa agenda mo. Nandun ka na sa agenda ng katawan ni Kristo, na ang katawan ni Kristo is to empower people, to heal people, to deliver people. Hindi ka na taga-upo lang, taga-pakinig lang. Minsan ikaw yung nagtatype dyan sa comment box. Ikaw na rin ang nagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi mo namamalayan. Ganito na palang grabing capacity ang ini-stretch sa akin ng Panginoon. Ganito na pala ako pinuposisyon ng Panginoon for a purpose. Na nung na-encounter ko ang Panginoon, dati ganito lang ang tingin ko sa sarili ko. Pero ngayon, nung na-encounter ko ang Panginoon, pinosisyon niya ako dito for a purpose, para maging partner niya sa kanyang pag-abante ng kaharian. Kaya we work as one. Amen? We work as one, unity in the body of Christ sa pamamagitan ng kanyang salita na ating pinapangaral. Inihahanda ka, ipinoposisyon ka ng Panginoon para sa mas malawakan pang kanyang harian sa mundo. Amen? Amen. Kung pinoposisyon ka ng Panginoon, yung pagiging puno mo, 'di ba? Sa John 10:10, it will overflow. It will overflow. Ganyan ang pangako ng Diyos. It will overflow abundant. Kaya ang hamon sa atin ng Panginoon, hanggang diyan ka na lang ba? Huwag kang papayag, kapatid, dahil meron ka pang i-extend na lawak. Meron ka pang battle na mapagtatagumpayan. Meron ka pang hawak na banner ni Jesus. Lahat ng iyong battle, no? Ituturok mo ang banner. This is Team Jesus. This is Team Winner. This is Team Victory. Di ba? Team Conqueror. We are a team of light. We are a team. Di ba? Yan ang gusto ng Lord sa atin, na lahat ng tinatanim natin ay laging may bunga. Yung mga salita na natatanim sa atin, nagliliwanag. So it's time to rise up, mga kapatid. It's time to get up and pick up your cross. Pick up yung pasanin ng Diyos. Hindi siya mabigat. But it is light and easy. At sa hapong ito, I believe lahat ng mga nandito ay na-bless ng salita ng Panginoon. Walang aksidente sa Panginoon kung bakit ikaw ay nanatili sa hapong ito, at pinapaalala ng Panginoon sa atin na ang salita niya, lumipas man ang lahat, lumipas man ang mga bulaklak, ang kanyang pagsibol, lumipas man ang iba, nanuyo na, pero ang salita niya, sabi ng kanyang salita, ay nananatili magpakailanman. Kung magpakailanman ang ating nilalapitan, hindi tayo mabibigo sa anumang season ng ating buhay. Kung nasa season man tayo ng pag-angat, mas lalo tayo magiging malakas. Kung nasa season ka man ng panghihina, ikaw ay kanyang palalakasin. Kung nasa season ka man ng kawalan ng pag-asa, ikaw ay bibigyan niya ng bagong pag-asa. Because that is the nature of the Lord. He is forever holy. He is forever holy. Salamat Panginoon. Salamat sa mga kapatid namin na nandito, na nakasama namin, Panginoon. Patuloy na mag-illuminate, Panginoon, ang iyong salita na kanilang narinig at ang salita ng kanilang ia-apply, Panginoon, Lord. Na ikaw, Panginoong Jesus, ang susi, ang nagbibigay ng clarity, Panginoon, sa mga madidilim na picture ng aming buhay, sa madidilim na journey ng aming buhay, Panginoon. Ikaw ang nagbibigay ng kaunawaan, ng understanding, ng knowledge, Panginoon. Paano kami magtayo ng bahay, magpalago ng buhay, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, ang buhay namin na inialay namin, Panginoon, at tinanggap namin ang salita mo, Panginoon. Ito ay magkakaroon ng matinding impact sa maraming tao. Ang mga sobrang depressed, Panginoon, puno ng anxiety, Panginoon, may mga suicidal attempts, Lord, dahil sa nilagay mong salita sa amin, Panginoon,
makakapag-release kami ng healing, makakapag-release kami ng deliverance, makakapag-release kami ng mga nakalak na mga susi, Panginoon, to open, to access the heaven, Panginoon, on earth as it is in heaven, Panginoon. Lord, we believe in you. We keep on worshiping you. We keep on praising you, Panginoon. Kasi naniniwala kami, Panginoon, when our praise goes up, problems goes down, Panginoon. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, Panginoon, Lord. Thank you for the guidance, for the wisdom, Panginoon, for this nourishment, Panginoon, sa aming buhay, na ikaw ang aming kalakasan, na ikaw ang aming hilinga. Salamat sa buhay ng aming mga nakasama dito sa Daily Life Sharing. Ingatan mo ang kanilang buhay. Patuloy mo silang bigyan ng kalakasan na kanilang pangangailangan upang sila patuloy makapaglingkod, kilalin ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at ipakilala ka, Panginoon. From east to west, Lord, from the ends of the earth, Panginoon, baptizing, Panginoon, ang maraming mga naniwala at patuloy, Panginoon, na nais mabalik sa iyo, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Lord. Salamat, Panginoon, Lord. Salamat sa kagalingan, salamat sa kalakasan, salamat, Jesus Christ. This we pray in Jesus' name. Amen. Illumination of God's Word. Yan po ang ating mensahe ngayong hapon. Maraming salamat po sa mga tumutok at nakisabay sa ating pagninilay ng salita ng Lord. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Bye-bye and God bless.